Kanila. Putragis. Punta tayo kay sino to? Attorney Recto. Absat. Sa Attorney Recto. Ay, hindi. Punta tayo kay Attorney Rene Bueno. Meron siyang bago. Sa Attorney Rene Bueno tayo mabsat. Tayo may bago si Attorney. Yusek! Ito na mabsat. Tapos i-connect natin kay Yusek. Sakro. ito. Maganda to. Pasukin natin si Attorney Attorney Rene Bueno mabsat. Yusek Attorney Claire Castro resigns. Why should Gomez hold on the resignation demand? Sige, pakinggan natin. Attorney Rene. Wait lang. May sounds. Pakinggan natin si Attorney Rene mabsat. Natawag sa appointment na ni-release pa. Buenas tardes. Ako, naulit yung ads. Mabsat. Magandang araw po sa inyo mga amigos, mga amigas. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay ating pag-uusapan ang tungkol sa ad interim appointment ng ating PCO Secretary na si Dave Gomez na siyang pumalit sa posisyon ng dating PCO Secretary na si Jay Ruiz. Para sa kaalaman ng iba, si Jay Ruiz ay nawala sa kanyang posisyon sapagkat ang kanyang appointment ay hindi pumasa sa Commission on Appointments. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit siya po ay hindi nagtagal sa posisyon ng PCO Secretary. Sapagkat ang PCO Secretary ay subject to the confirmation of the Commission on Appointments. If the Commission on Appointments will not confirm the appointment of a cabinet rank position under the office of the President, ay yan po ay mapapawalang bisa at babay sa kanya kapag hindi kinonfirm ng very powerful Commission on Appointments. Alam niyo po kasi, ang confirmation ng appointment ng Presidente, although the President has the power to appoint his own cabinet members, but this power is actually not an absolute power because the power to appoint those holding cabinet positions is subject to the confirmation of the Commission on Appointments. Ito ay isang mekanismo na ating ipinatutupad upang balansehin, upang magkaroon ng checks and balances sa ating gobyerno. At makita kung talaga bang qualified at may integridad ang isang mag-a-occupy ng isang high-ranking position katulad ng Cabinet Secretary. Okay, itong appointment ni Dave Gomez ay ginawa or nirelease, pinirmahan ng ating Pangulo during the time that Congress is not in session. Wala po tayong Kongreso ngayon, no? At sila ay magpapatuloy lamang sa kanilang gawain sa umpisa ng 28 ng Hulyo, ngayong buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. So any appointments made by the President during recess or adjournment ay tinatawag na ad interim appointment. Ito po ay nanggaling sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay in the meantime. Pero ito pong ad interim appointment ay effective immediately. Ibig sabihin, pag ikaw ay inappoint ng ating Pangulo sa isang cabinet level position katulad ng isang PCO secretary, immediately the appointment will take effect and you can immediately assume office as a PCO secretary o kaya kung cabinet secretary ka, immediately you can take over and perform the functions of a cabinet secretary kasi itong PCO is a cabinet secretary ang rango nito eh. So immediately nagte-take effect yan. But that position or appointment is actually not a regular appointment according to the Constitution sa ating saligang batas. Yan ay sabi nga sa Latin word, in the meantime. Parang yan ay subject to confirmation of the Commission on Appointments. So pagka-issue sa'yo ng appointment, ad interim appointment sa kaso ni Dave Gomez, ay yan ay mag-iintay na mag-resume ang sesyon ng ating Kongreso. Dahil sa Kongreso, yung upper and lower chamber, may tinatawag dyan na Commission on Appointments na kung saan 12 miyembro niyan, 24 lahat yan eh. Yung kalahati na 12 galing sa House, yung kalahati galing sa Senado. And that will constitute as the Commission on Appointments. At yan na magdidesisyon kung ikaw ba ay talagang qualified, you have the integrity to hold the public office, that cabinet secretary position. At pag inaprubahan, then the appointment will now become a regular appointment.
in a sense, permanent appointment na yan. So, immediately, ikaw ay makakategorize na as a regular appointee of the President because of the confirmation by the Commission on Appointments. So, kapag in session ang ating Kongreso, hindi ad interim ang tawag diyan, no? Regular appointment ang ating itinatawag sa appointment na ni-release ng ating Pangulo. Kaya nga lamang ang kaibahan nito, habang hindi ka pa nako-confirm ay hindi ka pwede mag-assume ng office, no? Sapagkat yung appointment mo ay inilabas, pinirmahan ng Pangulo nung merong session ang Kongreso. So, intayin mong ma-confirm ka ng Commission on Appointments bago ka makapag-assume ng office. Ito ay kabaliktaran ng ad interim appointment na kung saan ang appointment mo ay nakuha mo while Congress is not in session. So, you can immediately assume the office, pero kapag dumating yung point na bypass ka o kaya ay ni-reject, hindi kinonfirm ng Commission on Appointments, ang iyong appointment ay babay ka na. So, bakit natin pinaliwanag mo na to? Sapagkat kanina nga umaga ay nabalitaan natin na lahat ng opisyales sa ilalim ng Presidential Communication Office ay nire-require ng bagong PCO Secretary na si Dave Gomez na mag-tender ng courtesy resignation sa kanya to give him the freedom to choose kung sino yung makakasama niya sa kanyang tanggapan. Siyempre, kanya-kanyang panahon yan at siyempre kung ako man din ang pinuno ng isang ahensya ng gobyerno, siyempre ang kukunin kong nasa gilid ko at magiging assistant ko yung kabata ko, yung kabisado ko ang galaw at upang kahit wala ako sa opisina ay tatakbo ang functions ng opisina ko dahil alam ko kung paano magtrabaho yung assistant ko . So ganun din yan. So gusto niya siya ang mamili ng mga opisyalis na undersecretaries, assistant secretaries, mga directors niya, mga board of chairman of the board, yung mga directors under doon sa mga bureaus na hawak ng Presidential Communication Office. Kaya lamang ito ang aking sipor, bunso, pero breadwinner. Laging bigay todo, laging extra. Ang Revesco Crackers, may pasobra. Ang aking katanungan dito, hindi pa naman regular appointment yung hawak ng isang cabinet secretary. Pero pinagre-resign mo na lahat yung mga... Yun na nga, di ba? Pinagre-resign na niya yung mga kanyang undersecretary. Samantalang siya, hindi pa naman siya sigurado kung magtatagal siya dyan. Kasi nga, meron pa yung dyan, may dadaanan pa siyang butas ng karayom. Tragis. Sige tuloy, attorney. Opisyales sa ilalim ng PCO. Paano pag ni-reject ka ng Commission on Appointments? Paano so what will happen to your appointment? Babay ka. And then the President will then again search for another qualified candidate for the position of the secretary. Hahanap na naman niya ng iba. What will happen now doon sa pinag-resign? Tapos nag-appoint ka ng bago. Another transition na naman yan. Another pagpapalit ng mga tauhan, another orientation, another training, another familiarization ng mga bagong staff. Natanggal ka siyempre may ipapalit na naman bago. Yung bago na maglalagay na naman ng sarili niyang tao. Siyempre, pag naglagay siya ng sarili niyang tao, yung iba dyan, hindi naman talagang may karanasan pagdating sa communications, sa pagbabalita, sa pag-handle ng public relations. So, another time and effort on the part of the government na sanayin yung mga baguhan na yan. So, parang hindi advisable na at this point in time na medyo maaga pa para pag-resignin mo. Sana intayin mo muna yung regular appointment mo. Ibig sabihin, yung ad interim appointment mo, intayin mo munang i-confirm ng Commission on Appointments before you require all the officials under the office of the Presidential Communications Office to tender their resignation. Kasi at least, permanent na yung hawak mong posisyon, at makakapag-assume ka niya, dire-diretso na. Dahil, inokayan na ng Commission on Appointments ang iyong ad interim na makakategorize ka na sa regular cabinet secretary. Hindi yung katulad na nangyari kay J. Ruiz, ad interim yun. Immediately nag-assume ng office yun. So nung hindi siya kinonfirm, pasok yung Dave Gomez. So namang Dave Gomez, pumasok siya ngayon, re-require mo lahat yung officialis mo doon sa PCO na mag-tender na resignation.
Paano kung hindi na naman na-confirm yan? Kasi alam nyo, may halong politika yan kahit paano pagdating sa appointments no, ng mga cabinet secretary, yung mga ambassadors, yung mga consuls, yung mga heads of the constitutional commissions, yung Civil Service Commission, Commission on Audit, yan subject to confirmation yan by the Commission on Appointments. Yung mga other no positions like from naval captain no pataas no sa Armed Forces of the Philippines, kino-confirm yan ng Commission on Appointments. So pag hindi na-confirm, hindi ka matutuloy doon sa posisyon na ina-ambition mo. Kasi that is one thing na talagang pinapagana yung checks and balances sa ating gobyerno. At hindi kasi absolute yung power ng presidente pagdating sa mga posisyon. Katulad ng kaninang binanggit ko, yung heads of the executive departments, ambassador, other public ministers, officers of the armed forces from the position of colonel or naval captain, pataas yan. And then the constitutional officers na katulad ng Civil Service, Commission on Audit, Commission on Elections. So, confirm yan ng Commission on Appointments. If they will not be confirmed, wala ka, uuwi ka uli sa bahay. Uwi ka sa probinsya, tanim ka na naman ng kamote doon. Okay? So, I think on my part, in my own personal opinion, it is premature on the part of the acting secretary. Yan ang matatawag sa kanya. Acting secretary pa lang yan eh. No? Because of the fact that the appointment that he holds at this point in time is just an ad interim appointment. Meaning, it is not yet regular in character because of the fact that it needs confirmation by the Commission on Appointments. And that is provided for under the provisions of the 1987 Constitution na kapag ang isang posisyon ay cabinet in rank, yung mga department secretaries, ambassadors, consuls, no, officers of the Armed Forces of the Philippines, Constitutional Commission offices, yung mga heads niyan, is subject yan sa confirmation of the Commission on Appointments. So I would suggest, no, sa kaso na to, katulad niyan, pinag-resign yung mga USEC, katulad ni USEC Attorney Claire Castro. So magre-resign. Paano? Tinanggap ko lahat yung resignation niya pagkatapos resumption ng Commission on Appointment. Siguro 28 ang start ng Kongreso. After several days or a week, magkakaroon ng meeting ng Commission on Appointments at ipapatawag ka. Kaya lang hindi ka nakroso na daan ng miyembro, ng 24 miyembro ng Commission on Appointments, rejected ka, balik ka ulit sa bahay nyo at uuwi ka ng luhaan. Paano yung mga pinagtatanggal mo doon sa Malacanang o sa departamento mo kung ikaw ay isang cabinet secretary? Palitan na naman yan, panibagong appointment, sayang ang panahon, pera, effort on the part of the government, no? Sa pagko-conduct ng familiarization training sa mga baguhan. Kasi pag in-appoint ka sa isang position, lalo na pag presidential appointee ka, kasi na-experience namin yan before, no? Bibigyan ka ng orientation dyan, ipa-familiarize ka sa structure, organization, lahat yan, ibibigay sa'yo, may konting training pa yan. Tapos at the end of the day, makikita mo, ni-reject yung appointment sa Commission on Appointments. Sinayang mo yung time and effort ng gobyerno. No? Nagtatanggal ka na nagtatanggal. Sana, the best thing to do is wait first for the confirmation of your appointment before you require all your officials under your department to tender their resignation. I think that is the best thing for you to do. But sa panahon ngayon o sa sitwasyon ngayon, hindi pa dapat nire-require. Kasi hindi mo nga alam kung magtatagal ka dyan sa position mo. Acting ka lang eh. So, huwag ka naman muna dapat mag-overacting kasi acting capacity pa lang ang overacting na ba? Attorney, overacting na ba? Yung function, no? Okay, so hindi ka pa regular, no? Parang ordinaryong empleyado. Pag hindi ka pa regular, huwag ka muna magsiga-siga doon sa position mo sapagkat anytime your appointment may be revoked or rejected by the Commission on Appointments. Even though pirmado ni Presidente yan, may power yung Commission on Appointments na i-turn down yung appointment mo. That is how powerful the Commission on Appointments. Okay? No. So, lahat yan, nakasulat yan sa saligang batas. Okay? No. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan na naman kayo dito sa aking episode. Hanggang sa muling pagkikita, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney. O guys, agree ba kayo sa sabi ni Attorney? Dapat, hintayin mo na ni Gomez, ni Secretary Gomez, na talagang regular na siya dyan, di ba? Appointed talaga siya na yung legal na, hindi pa siya ina-appoint ng Commission of Appointments. Nako po, baka mamaya mangyayari sa kanya. Tapos pinag-resign niya yung Pero mga kabsat, speaking of
Attorney Claire Mabsat, ito na siya ngayon.